Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John Day Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa equality in personhood. So, ano po ba yung concept nito? Sabi po rito, all people are created in the image of God, making them equally valuable in His sight. Society often honors the wealthy of famous while neglecting the poor, vulnerable, and unpopular. But God does not show favoritism. He calls us to treat everyone with the same love, respect, and dignity, whether rich or poor, powerful or weak. True biblical equality is not about status but about seeing every person as God sees them. Sabi po rito sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Sa Tagalog po, basahin po natin, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Now, ito po yung first teaching natin or una nating katuruan. Sabi po rito, all person are equally made in God's image. So, lahat ng tao ay pantay-pantay na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Bawat isa sa atin, anumang lahi, estado o buhay, o kakayahan ay may likas na halaga at dignidad sa mata ng Diyos. Walang sino man ang mas mataas o mas mababa sa iba. Lahat tayo ay ginawa upang ipakita ang kanyang pagmamahal at katuwiran. Tinawag tayo ng Diyos, tinatawag tayong tratuhin ang bawat isa ng may respeto, pagmamahal at katarungan. So, all person are equally made in God's image. So, yung pangalawa po natin katuruan, Christian oaths that treat others fairly. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos na tratuhin ang iba ng may hustisya, respeto at pagmamahal. Pakita ng ating pananampalataya na ang bawat tao ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya't hindi natin dapat maliitin, husgahan, apihin ang sinuman. Ang pagiging makatarungan ay hindi lamang tungkol sa pagiging patas o pakikitungo sa iba, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Dapat tayong maging tapat sa ating salita at gawa, maging mahabagin sa nangangailangan at ipaglaban ang katarungan para sa mga naaapi. And point number 3 po natin or huli natin katuruan, sabi po rito, loving God is the best expressed in loving people. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa panalangin at pagsamba, kundi higit sa lahat sa kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Sinasabi sa Biblia na ang pinakamahalagang utos ay mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan, at ang pangalawa ay mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sabi po yan sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 39. Kung tunay na nating iniibig ang Diyos, dapat itong makita sa ating pakikitungo sa iba sa pagiging maawain, mapagpatawad, matulungin at mapatas sa lahat. So, loving God is the best expressed in loving people. Now, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.